Mabigat ang krus na pasan ngayon ng mga Pinoy driver. Dahil yan sa walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo mula nang magkagera sa Middle East. Bawat pasada may kaba, may tanong kung may maiuwi pa ba sila sa kanilang mga pamilya. Narito ang mga kwento ng kalbaryo ng motorista. US-Israel war with Iran. Their army is gone. They're just about, look, their navy is That gone. Iran endangers the entire world the last 48 Higit hours. 400 gasolinahan sa buong bansa ang Bakit hinayaan ng gobyernong isang bagsak ang big-time increase? Ito ang latest. Alam nyo ba na hindi na traffic ang kalbaryo ngayon ng mga motorista, kundi ito. Sino ba naman ang mag-aakala na aabot sa lagpas 100 piso ang bawat litro ng diesel? At ang ibang produktong petrolyo abay humahabol na rin sa pagtaas. Ito ang penitensya ng bawat driver ngayong Semana Santa. Kung dati aligaga ang mga Pinoy tuwing Holy Week para uwi ng probinsya at ang iba ay para maglamyerda sa mga outing at gala, ngayon, isip-isip muna ang mga person kung practical pa bang mag-long drive dahil ang PC ng kanilang wallet limitado na rin sa mahal ng gasolina. Stay put na lang sa Maynila kaysa nga naman dumugo ang kanilang bulsa sa mahal ng diesel. Ang dahilan, kakulangan ng supply ng langis. Ang mga kalapit bansa natin, kalbaryo na rin ang nararanasan. Sa pagtaas ng presyo ng gasolina, dobleng stress ang itinaas sa buhay ng mga kababayan nating tsuper. Wala nang natitira sa amin. Bariya na lang. Wala na kaming kinikita ngayon. 100 po, halos isang umabot ng 1,000 ngayon, halos balikan na lang. Masada kami. Minsan pag uwi namin, wala na kami madadala sa pamilya namin. Ang jeepney driver na si Mang Ben, aminadong sa loob ng 31 taon niyang pamamasada ng PUJ, ngayon lang daw siya nakakaranas ng ganitong hirap. Sobrang hirap po kasi sa tuwing bumibiyahe ka, buti sana kung makakalama ka ng medyo maayos-ayos, kahit pa paano, meron sana. Pag minsan, as in zero po. Halos ang kita niya kasi ngayon sa pasada, hindi na kayang sumuporta sa pamilya at bitin na bitin pa para suportahan ang sariling pangangailangan. Mula kasi nang lokohin siya ng kanyang asawa na taga Cagayan Valley, itinuon na niya sa pagmamaneho daw ang kanyang buhay para matustusan ang kanyang mga anak. Nung nandito po ako sa Maynila noon, naghanap ng iba kasi malayo pa ako. Bagay, unti-unti na po akong yung makalimot. Alag-ala na lang sa mga anak ko. 1,500 na lang daw kada araw ang kinikita ni Mang Ben sa pamamasada. Ibawas pa dyan ang boundary ng kanyang jeep. Yung 900 po, pinapabayad ko sa utang ko po, yung sobra, binibigay ko na lang sa mga anak ko. Siyempre po, nag-aaral yung bunso ko po ng college, kaya pilitan na uutang lang kahit papano para may dagdag naman yung kulang kung sakali. Ngayon ay wala pa raw sa 500 kada araw ang nauuwi niya. Tumaas nga raw ang presyo ng gas pero minimum pa rin ang rate sa pamasahe ng mga jeep. Kung maaari, ayaw mo nang bumiyahe ngayon. Kasi ganito ang nangyari. Kumbaga sa isang ikot mo, kulang pa sa pang-diesel. Okay lang po sana kung maraming pasero ang sinasakay mo. Yung isang ikot mo, wala pang 150. Yung isang ikot mo, aabonado ka pa ng yung diesel. Halos ang kita niya kasi ngayon sa pasada, hindi na kayang sumuporta sa pamilya at bitin na bitin pa para suportahan ang sariling pangangailangan. Itinuon na niya sa pagmamaneho daw ang kanyang buhay para matustusan ang kanyang mga anak. Sa liit ng kanyang kinikita, sa loob ng kanyang jeep na lang din siya nakatira. Kunin ko na yung mga kumot ko doon, unan. Ilalatag ko na lang dito. 11 years na pong dito ako natulog sa jeep. Ang mahal ng matitiran po rito. Pagmamaneho lang po ang alam kong trabaho.
Iba naman ang kwento ng gulong ng buhay ni Chris, isang tricycle driver. Sa halagang 500 pesos na kinikita niya sa pamamasada, 300 pesos lang daw kada araw ang nauuwi niya sa pamilya. Mabilis pumali. Tumakaw yung gasolina. Kaya, imbis na kinakarga namin 200, 3 litro may dati. Ngayon, wala na po 3 litro. Nasa 2 litro na lang po. Sa gilid ng kalsada o mga bangketa sa Cubao na lang sila naninirahang pamilya. Cannot afford daw ang renta sa bahay. 20 years po akong tricycle driver. Maaga kang gumising para makabiyahe ka ng maaga. Para pagdating ng oras ng pasukan, meron kang iatag sa pamilya mo na pambaon, ang kain. Pero dahil pamilyado si Chris, sumasideline siya bilang electrician at tinutulungan naman siya ng kanyang asawa sa kanilang maliit na tindahan. Minsan po, pag may nagpapagawa ng electric fan, kaya tawag po ako, on call lang po. Bumubusi na rin ang butas ng bulsa ng taxi driver na si Mang Fernando. Idinadaan na nga raw niya sa panata at panalangin ng nakakalulang presyo ng gas ngayon. Hindi na ako nakakawin ng boundary sa bahay namin. At puro sa operator lang napupunta yung kinikita namin. Kung dati may malinis na 600 pesos na nauuwi si Mang Fernando sa bahay, ngayon halos 300 piso na lang din kada araw ang kanyang take home. Kasi yung 300, budget sa mga baon-baon nila. Mga pag-almusal ng anak ko, yung 300, baon. Kasama na yung apo ko roon. Hirap nang maglakad si Mang Fernando, tumatanda na rin at humihina na ang katawan. Minsan nga, ako sa hirap na ako maglalakad, minsan gusto ko na rin sumuko. Ang katuwang niya sa buhay ay ang street sweeper na asawa. May maliit pa siyang anak na pinag-aaral. Sa nangyayaring tila sinakulo sa kanilang buhay ngayon, hindi niya malaman kung papaano pa niya maitatawid ang pagiging taxi driver. Mas mataas pa yung pinapagas ko kaysa sa kinikita ko. Sa problemang ito, may pahayag ang Department of Energy sa publiko. Price is not regulated by DOE. It's because of the oil deregulation law. We do not dictate the company in what price they will charge the public. What DOE can do is monitor and they have them explain why their prices are like that. Una na ring nag-abiso ang Malacanang sa problema ng bansa sa sapat na petrolyo. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Dahil sa nangyari, ibinabana ni PBBM ang State of National Energy Emergency. Panawagan ni Mang Ben, Chris at Fernando. Maawa naman daw sana ang gobyerno sa tulad nilang maliliit na tao na nakaasa sa pamamasada bago pa man daw sana tuluyang mag-red light o full stop ang kanilang mga kabuhayan. Magkaroon naman daw sana ng saklolo ngayong hindi na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gas. Nawagan na lang po namin sana hanggang ngayon, yung binibigay mong 5,000, ngayon wala pa kaming nakukuha. Yun para pangdagdag man lang kahit papano sa gasolina namin. Sana po, masolusyonan po ng ating gobyerno yung pagtaas po ng gasolina. Malaking tulong po sa aming mga driver ang pagbaba ng gasolina. Naririndi na ang mga Pinoy sa hambalos ng inflation dulot ng giyera. Ang ilan tuloy idinadaan na lang sa biro sa social media ang pangambang ating kinakaharap. Mayroong maparaan at nagkaroon ding tipid hacks kung paano bibiyahe ng hindi gumagastos ng wagas. Ano nga ba ang mga alternatibong paraan para makatipid sa gas? May pag-asa pa bang makabiyahe ng hindi nabubutas ang bulsa? Good vibes muna tayo sa mga nakakatuwang paraan para sa pagtitipid ng gasolina. Sa patuloy na kalbaryong pasan-pasan ng mga motorista ngayon, pati mga mananakay napapaaray na rin dahil sa kaliwat kanang kilos protesta at tigil pasada. Ang ekonomiya sa bansa unti-unti na ring naaapektuhan.
Pero dahil nga kilala ang mga Pinoy sa pagiging resilient o mapagtiis sa tuwing nahaharap sa krisis, ang problema ginagawang katawa-tawa. Kalat ngayon sa social media ang iba't ibang memes na imbes mabugnot ang mga Pinoy, inilalabas ang kulit para maging kalmado ang mga tao. Nariyan ang ilan na ginawang high-end pasyalan ang mga gasolinahan. Meron pang ginawang tore ang lagayan ng presyo ng gas na baka raw mahigitan pa ang Burj Khalifa. Pero ang mga pinakapatok ay yung mga tipid tips. May mga AI-generated photo na laruan na lang daw ang ating sakyan sa kalsada para wala ng gas. Merong imbento pang kabayo na delata. Huh? Pero ang pinaka-viral sa lahat, ang paggamit ng tunay na kabayo ng isang bata sa Binangonan, Rizal. Nasa mahigit 17 million views agad mula nang ito'y ma-upload. Ito ang tandem ni Atosa at ng kanyang alagang kabayo na si Shadow. Mas gusto ko na pong sumakay sa kabayo ngayon kaysa sa kotse. Papakainin mo lang siya ng damo, okay na. Tapos parang ano po sila, pwede mo silang maging kaibigan, best friend, at nasasakyan din niyo po sila. Sa taas daw ng presyo ng gasolina, naisip ng nanay ni Atosa na si Monique na huwag na munang gumamit ng kotse. Kahit po na medyo stable naman po tayo, mag-iisip pa rin po tayo ma'am kung paano tayo magtitipid kasi medyo mabigat talaga siya. Nung tumaas po yung gasolina, pinayagan na po ng daddy niya si Atosa na gamitin po yung horse niya sa school. Bali, dun po nakuhaan yung viral yung video nung umuwi po siya na nangangabayo ng naka-PE uniform. Ngayon, halos araw-araw nang sakay si Atosa ng alaga papasok ng eskwelahan. Mga sinasabi po ng mga classmates ko pagka gamit ko po si Shadow papunta sa school at pauwi po is magaling raw po ako sumakay and keep it up. Pangarap ko po talaga maging equestrian paglaki ko. Kahit nga sa pag-order sa drive-thru, ang gamit ni Bagets ay ang kabayo. Astig, di ba? Sa mga bashers naman ni Atosa, giit ng nanay niya, wag nang magkomento ng masama, lalo na't gusto lang din naman nilang magbigay ng tips at good vibes sa online. Para kahit papaano naman daw mabawasan ang init ng ulo ng mga Pilipino sa gasto sa kanilang mga krudo. Kahit po na medyo may krisis po tayo ngayon, wag po natin hayaan na kainin tayo ng sistema na yon. Kailangan po umisip pa rin tayo ng paraan na maging masaya tayo. Gusto lang din po namin makapaghatid ng good vibes. Paalala din ng mag-ina, huwag daw basta-basta susubukang sumakay ng kabayo kung wala namang professional training tulad ni Atosa. Kasi si Atosa po ay nag-training po talaga siya sa Marikina Equestrian Center. Kung tradisyonal na paraan ang gamit ng batang si Atosa para iwas sa pagmamahal ng gas, ang dating OFW naman na si Tatay Emer, mas modern ang atake para makatipid sa diesel. E-bike will save the day, sabi daw ni Tatay. Imagine, ibinenta niya raw ang kanyang kotse dahil ang hirap mag-maintain nito, lalo na sa pagpapagas araw-araw. 3 taon na akong nag-e-bike kasi mataas ang presyo ng gasolina, mataas ang maintenance ng kotse. So, since na hindi naman masyadong malayo yung pinapasokan ng aking anak, so mas practical na gumamit na ng e-bike. Sa halagang 50,000 at hulugan pa raw for 1 year, nakuha niya itong e-bike. Kung naman hindi naman masyadong maluho, lalo-lalo na sa normal lang na pamuhan, hindi naman malaki ang hanap buhay. So, ang payo ko lang ay mag-e-bike na para makatipid sa gasolina. At pagsasari-sari store ang kanyang libangan ngayon, hindi na raw niya kailangan pa ng 4 wheels. Diskarte niya ito ngayon na hindi pa masabi kung kailan babalik sa normal ang presyo ng petrolyo. Tipid na, nakatulong pa raw siya sa kalikasan. Sa ngayon, sobrang taas talaga. Napakahirap gumalaw pag may sasakyan ka. Hirap bumibiyahe dahil sa taas ng gasolina. Maganda rin talaga ang meron kang, since na hindi pa naman tumataas ng bayad na kuryente, maganda na talagang pag may e-bike ka. Sa totoo lang, malalim na usapin pa ang krisis na kinakaharap natin dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo.
Ang tangi lang natin na magagawa, ipanalangin ngayong Semana Santa ang bawat lider na naggigirian ng mga bansa para mahinto na ang iringan, kaguluhan at giyera. Walang magandang idudulot ang giyera dahil lahat dito talo at apektado. Pero habang hindi pa ayos ang lahat, tayong mga Pinoy matutong magtipid at lalong maging madiskarte para malunasan ang kalbaryong ito na bumibira sa lahat ng mamamayan sa buong mundo.